Lumaki sa mahirap na buhay, papaano siya makakalaya dito? Sa pagpapatuloy ng The Mary Joy Dacasin Story. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Lalong tumindi ang hirap ni na Mary Joy nang mawala ang kanyang ama. Pero hindi siya nagpapatalo sa sitwasyon. Habang nagtatrabaho bilang katulong sa Maynila ang kanyang ina, namasukan din si Mary Joy bilang katulong sa kanilang lugar sa Pangasinan para matustusan ang pag-aaral. Walang oras para sa sarili. Wala ring permanenteng matatawag na tahanan. Bawal kang maging tamad. Lagi ko po sinasabi sa sarili ko, bawal. Nakikitira ako, nakikitira ka self, kaya kailangan maging masipag ka palagi. Kailangan lagi kang malakas, lagi kang matapang kasi walang ibang magbibigay sa'yo ng lakas ng loob kundi sarili mo lang. Hindi na pinansin ni Mary Joy ang hirap sa pamamasukan. Ang mahalaga ay makapag-aral at makatapos siya. Lalo't siya na lamang ang nahuhuling pag-asa ng kanilang pamilya. Pag-asa na bubuti rin ang takbo ng kanilang buhay matapos ang sunod-sunod na mga trahedya. Bawat pamilya ay may mabuting naidulot sa akin na mapagpasalamat pa rin ako kasi hinubog ako ng bawat pamilya na maging matured at maging mapagpasalamat dahil may natutunan ako sa pamilya nila. Mas pinaghusayan ni Mary Joy ang pag-aaral. Sa isip niya, ito ang susi sa pagbabago ng buhay nila. Pangarap niya na maging guro at maging gabay sa mga kabataang katulad niya ay humaharap sa mga pagsubok. Kaya naman nag-aaral ngayon si Mary Joy ng kursong Bachelor in Secondary Education Major in Filipino sa Pangasinan State University. May panahon po na pag sobrang bigat na po yung nararamdaman ko po, wala po kasi ako mga kwarto sa tinitirang ko. Ang tinatakbuhan ko po is yung best friend ko po na yung mother niya is pastora. Ang ginagawa ko po, pumupunta po ako sa bahay nila. Sa kanya po ako nagsasabi ng lahat. Siya din po yung nagbibigay ng lakas ng loob ko po. Na balang araw hindi mo na kailangan makitira, balang araw magkakaroon ka din ng sarili mong bahay na magiging payapa ka niya. At matapos ang mahabang paglalakbay na puno ng pagsubok at pagtitiis, malapit nang makamit ni Mary Joy ang kanyang pangarap. Ilang buwan na lamang kasi ay magtatapos na siya sa kolehiyo. Ang lahat ng pagsusumikap na ito ay kanyang alay sa kanyang ina at mga yumaong mahal sa buhay. Kung noon po is mabilis po akong maging malungkot, tapos po parang lahat na lang ng pagsubok binabato sa akin, hindi ko na kaya to, parang ganun po yung isip ko po. Pero ngayon po, may dahilan pala kung ba't ko to naranasan. Alam kong naniniwala si Lord na kaya niya binigay dahil may kakayanin ko at sa tulong niya. Kailangan kong lakasan yung loob ko dahil siya ang tutulong sa akin. Kumbaga, dahil sa pagsubok na to, mas lalong napapalapit yung loob ko sa kanya. Kasi kung titignan ko yung iba't ibang buhay na kung hindi sila nakaranas ng pagsubok, hindi nila ma-appreciate na si Lord ay naging nandyan para sa kanila. Parang pag hindi po nila kilala si Lord, mas lalo silang malilihis ng landas at hindi marunong makontento sa kung anong meron sa kanila. Minsan, ang mga pinakamahirap na yugto ng ating buhay ay siya palang magiging daan para tayo ay gamitin ng Diyos sa mas malalim na layunin. Iyan ang kwento ng tagumpay na bunga ng pananampalataya ni Mary Joy. Nang makakilala sa Panginoon, naging aktibo si Mary Joy sa pagpapalalim ng kanyang pananampalataya. Aktibo rin siya ngayon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba pang mga kabataan sa Pangasinan. Kung tatanungin po sa barangay pa namin, kilala po yung pamilya namin, sinasabi nila parang may sumpa daw, pero para sa akin naman po, may plano po ang Diyos na paraan yun para mas magkaroon pa kami ng pag-asa at para mapalapit sa Kanya at makilala siya na siya lamang ang makakapagbigay ng pag-ibig at pag-asa sa bawat taong nangangailangan ng pag-ibig na hindi dapat hinahanap sa iba kundi sa Panginoon mo lang makikita at mararamdaman. Wow, you would think how much can a young person take? Yeah. And when I'm thinking now of James, count it all joy when trials
of many kinds come your way because in them, you will persevere, you will develop perseverance. I'm thinking now, Lord, how much perseverance do you want Mary Joy to have? Yeah. Kasi, di ba, it's one after another. Di ba sapat na yon yung dinaanan niya and still ongoing because she goes from house to house, still trying to work just to show her thanks to the people that are wanting her or allowing her to live with them. So, para bang hanggang kailan, Lord, ang perseverance nito? What's your plan for her? Oo nga yun yung tanong. But pagdating sa count it all joy, it seems like that's the attitude of Mary Joy as well. Yes. Because when people, as we've seen in her story, when people try to speak death to her na may sumpa, malas to her, she's like, no, God has a plan for me. And she's the first one to declare life for herself and her family. And Brother Peter, sobrang amazing ng story ni Mary Joy kasi isang estudyante na halos buong buhay nga, puro pagsubok na yung dinanas niya from a young age. Alam mo yun, puro pagsubok na agad yung hinarap niya. Correct. At hindi lang basta-bastang pagsubok. Namatayan siya ng ama, nagtrabaho ng agad na murang edad at halos walang sariling bahay o kwarto man lang, di ba? Pero sa kabila nun, lumaban siya. Right. She did not give up. She did not complain to God. Tama na to, Lord. She persevered. And she didn't let her circumstances define her. Yeah. Yan. At ang nakaka-inspire sa kanya, hindi na hinayaang talunin siya nga ng sitwasyon, di ba? Sabi nga niya, bawal ang tamad, bawal ang mahina, kasi alam niya, siya lang yung aasahan ng pamilya niya and that she had to be tough. That's so true. Naalala ko lang ang Proverbs 31:25. She is clothed with strength and dignity, and she laughs without fear of the future. Ganun si Mary Joy. Hindi niya alam kung anong mangyayari bukas, pero hindi siya natakot. Tama, at sa lahat ng pamilyang tinirhan niya, may natutunan siya. Walang permanente, pero bawat tahanan naging classroom ng pagtitiis at maturity para sa kanya. I believe, at every grade or at every moment or even every home she was allowed to stay, she took something. She took a learning. She took a lesson. Na-stretch pa ng konti niyang kanyang perseverance. At grabe, kahit ang simpleng pangarap niya, makapagtapos at maging guro, para sa kanya, mission na yon. Hindi lang para sa sarili, kundi para din sa mga kabataan na dumaraan sa parehong hirap. At ngayon, malapit na siyang magtapos ng Bachelor in Secondary Education, major in Filipino sa Pangasinan State University. Isipin mo, kahit lumaking nagdarahop, abay teacher na. And that reminds me of Romans 8:18. The pain that you've been feeling can't compare to the joy that's coming. Yung luha niya noon, magiging bunga ng tagumpay sa tulong ng Panginoon. Grabe, no? Ibang-iba talaga kapag ang pundasyon mo ay ang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Sabi nga sa Psalm 34 verse 18, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Tama. Kasi alam ni Mary Joy na sa Diyos lang talaga matatagpuan ang tunay na pag-ibig at pag-asa. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." At yan ang pinanghawakan ni Mary Joy. Hindi niya hinanap ang pagmamahal at seguridad sa mundo, kundi sa Diyos lamang. And that's because she has a personal, intimate relationship with the Lord Jesus Christ. So even if all and everything around her is being shaken, she stands on the rock that is permanent and can never be shaken. And that rock is none other than Jesus Christ. Is your world being shaken? Are you being shaken? Are you confused? Are you in the midst of turmoil? Are you in the middle of a
tragic situation and you can't get out of it, then there's one that can help you, one that's willing to extend his hand towards you. His name is Jesus Christ. Will you receive his hand? Will you open your heart to him and turn over your life and place it in his hands? He knows the end from the beginning and meron siyang plano para sa buhay mo. If the answer is yes, then pray with us this prayer. Just say, Dear Jesus, you are the God who loves me unconditionally. And so right this very moment, Lord, I choose to trust in that love. That love went all the way to sacrifice his one and only Son so that I can have eternal life, so that I can have a new life. So right now, Lord, I confess my sins and ask your forgiveness. Will you forgive me for the times I turned my back on you? Will you forgive me for the times I did it my own way and not even a moment thinking to ask you which is the right thing to do, which is the right way to go? But Lord, now I know your love for me is from everlasting to everlasting. So I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will carry me through from this life all the way to eternity. Thank you for loving me. Thank you for dying on the cross and paying for all of my sins, that I can have this second chance in life. Thank you, Lord, for the victory that you are offering me this very moment. I will walk in it. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Amen. And you know what? Just looking at Mary Joy's story, I see so many stories in the Bible that God sometimes just miraculously takes out the obstacle, di ba? And lets those troubles parang mawawala na lang. But a lot of times as well, the greater miracle is also what we see in the life of Mary Joy when God allows us to go through these trials, to go through these dark moments, and you come out on the other side a totally transformed person. And I just feel like a lot of you here are watching and saying, Lord, kailangan ko ba talaga itong pagdaanan? Kailangan ba talaga ito yung path mo para sa akin? And allow me to pray for you. Allow me to pray for you right now. Lord God, you are good. And Lord, we declare that despite the things that we are seeing right now, despite the things in my circumstances, Lord God, I choose to declare that you are good. And Lord, I just pray for those who are going through and you're giving them grace to climb these mountains in their lives, to go through these hardships, to go through these trials. Lord, I just pray that you give them that supernatural grace to persevere and to even count it joy. Just as Brother Peter reminded us kanina in the book of James. Lord, it takes a miracle for us to see that the difficult circumstances before us are to see it with joy. But Lord, I pray for your joy to be upon our kababayans right now who are going through these hard times. And Lord, more importantly, I pray, God, that they will feel your strength, strengthening them right now in the midst of all these. I pray for your comfort to be upon them, God, in these hard moments, Lord Jesus. And I just pray for your grace, for them to keep going. Keep going, keep going. Take it one day at a time. Take it one day at a time. For you said in your word, Lord, that your mercies are new every morning. And in the midst of our pain, Lord God, you are there. You sit with us when we cry. You cry with us. You sit with us in our pain. And at the same time, you don't just leave us in pain, God. You carry us through it. And it is you, it's in you that we have the victory. So I just pray for comfort to be upon our kababayans who are going through these difficult moments, and that they will see your mercy and your grace at work one day at a time, and that you give them the confidence that at the end of this, on the other side of this, they will be transformed by you. In Jesus' name, amen. Amen and amen. The Lord wants to heal two people this very moment that are battling different types of cancer. You, sir, you're fighting, you have cirrhosis of the liver, and the doctors have said in a loving way, you only have not even 2 months to live. But the Lord is saying to you, I'm the God
who knows your future, and I'm the God who has a plan for your life. So He's releasing this very moment His supernatural healing touch on your liver. You have 0 cancer cells in your body, and your body is being restored. Your body is being strengthened this very moment. You know there's a shift that is taking place this hour. Receive that hope. May that hope grow in you stronger and stronger every single day until you realize you are completely healed in the name of Jesus. And there's someone with stage 4 colon cancer. The Lord is removing all the cancer cells in your body. Your colon is being made new, like normal. You're not feeling any pain. You're not feeling any discomfort. You know that the Lord has touched you this very moment. Receive that healing in the name of Jesus. In the name of Jesus, amen and amen. Amen. And if you prayed with us, gusto naming i-celebrate ang bagong journey na ito sa iyong buhay. Pwede kang tumawag sa aming prayer center na bukas 24/7. Pwede ka naming tulungan na simulan ang inyong pananampalataya sa Panginoon. At pwede ka naming i-refer sa isang local church na malapit sa iyong lugar para naman mas lalo mong makilala si Kristo. Makikita ang aming contact information sa inyong screen. We'll be right back after this short break. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Maghihintay pa rin ako, Lord. I'm Nolo Lopez. I'm Jasmine, and this is my story. Tugon is now available on USB flash drive with a downloadable discussion guide. Watch and engage in meaningful conversations with your family and friends. Donate 1,000 pesos to CBN Asia and receive 2 bonus Tanikala telemovies, Kampihan, and Senior Moment with free discussion guides. Your support helps produce more Tanikala telemovies, inspiring programs, music, and online content that transform lives. Become a CBN Asia partner today. Sumaghari sa bahaghari, magpupuri kay Jesus palagi. Sa bawat sulok ng bansa, may mga pamilyang patuloy na lumalaban sa gitna ng kahirapan, kalamidad at krisis. Hindi man laging headline ang kanilang kwento, totoo ang kanilang pangangailangan. At higit pa roon, totoo rin ang kanilang pag-asa. At sa bawat pagkakataong iyon, nariyan ang Operation Blessing, ang humanitarian arm ng CBN Asia na buong pusong tumutugon. Sa bawat relief operation, medical mission, at personal na pag-abot, muling na ipapaalala sa kanila, hindi sila nag-iisa. Tunay ngang sa gitna ng unos, may mga taong handang maglingkod at magmahal. Sa tulong ninyo, aming mga donor, mas marami pa tayong nabibigyang lakas na magsimulang muli. At kung naghahanap kayo ng inspirasyon o encouragement sa araw-araw, huwag niyong palampasin ang Reverb Worship. Hindi lang ito musika, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng pag-asa at lakas ng loob sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Sa mundong puno ng hamon, ang mga awit ng pananampalataya at ang mga mensahe ni Jesus ang nagsisilbing gabay at lakas sa atin. Mapapanood nyo kami sa YouTube, Facebook at sa reverbworship.com.ph. May mga awit doon na tiyak magpapalakas ng inyong kalooban. Kaya huwag kayong aalis, magbabalik kami at makakasama natin muli si Mary Joy sa pagpapatuloy ng kanyang kwento.
Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 003000055 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oh, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. CBN Asia.com/give. Yan. Okay pa. Oh, kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihing details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang ito. Kaya ko na po to. Oh, sige. Excuse me, Rito. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, Kuya Rodel, ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nag-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang oh, sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Maghihintay pa rin ako, Lord. I'm Nolo Lopez. I'm Jasmine, and this is my story. Tugon is now available on USB flash drive with a downloadable discussion guide. Watch and engage in meaningful conversations with your family and friends. Donate 1,000 pesos to CBN Asia and receive 2 bonus Tanikala telemovies, Kampihan, and Senior Moment with free discussion guides. Your support helps produce more Tanikala telemovies, inspiring programs, music, and online content that transform lives. Become a CBN Asia partner today. Kasama natin ngayon ang isang dalagang matapang humarap sa mga pagsubok sa buhay, ngunit pinili pa rin kumapit sa Diyos at sa pangarap niya. Let's all welcome Mary Joy. Mary Joy, welcome back to our show. For the 5th time. Yes. No, we're so happy you're here. Your story talaga has touched so many hearts. And, now we want to hear straight from you na what would you say yung pinaka-biggest turning point sa journey mo? Ang natutunan ko po sa lahat ng pagsubok na naranasan po ng pamilya namin, yun po yung magtiwala po sa Diyos na walang ibang, wala kang kailangang i-please na sa nakaupo mo, kundi ang laging dumepende sa Panginoon, surrender lahat ng mga alalahanin mo at siya ang tutulong sa iyo para bigyan ka ng kalakasan at malagpasan lahat ng pagsubok na pinagdaraanan mo sa buhay. Wow. Grabe. Alam mo, Mary Jo, your story is incredibly inspiring. After everything you've been through, ano yung bagay or what has kept you strong na sobra kang na matatag? Yun po yung mga taong nariyan po na sumusuporta po sa akin. Sila po yung mga ginagamit na instrumento ng Panginoon para mas mapanatili pa po yung faith ko po at lalo pa pong magkaroon ng may tuturing na pamilya sa pamamagitan ng pagpupuri po sa Panginoon po. Pero Mary Joy, hindi yun madali kasi isipin mo, 11 families nakitira ka, syempre wala ka namang sariling kwarto, iba-iba yung kailangan mong
pakisamahan, and then you were also working part-time para lang makapag-aral ka. Paano mo kinaya yung lahat? Parang yun po, kinaya ko po yung lahat sa pamamagitan ng pagtitiwala ko sa Diyos, yung sa Kanya lamang ako makakahanap ng tunay na pag-ibig, na mas lalo pa ako sa mga naranasan ko na wala akong sariling kwarto. Yun yung parang naging goal ko na balang araw, tutulungan ako ng Diyos na magkaroon ng masasabi kong tahanan ko, na sarili kong kwarto, na kasama ko yung pamilya ko, na buo kami ng may pundasyon si Lord sa aming pamilya. Yun. Grabe. Ang joyful talaga ni Mary Joy, no? Nakaka-bless. Yung parang nakikita ko sa niya, the joy of the Lord is my strength. Exactly. That inner strength, that's faith in action. And now that you're so close to graduating, kumusta naman ang pakiramdam mo na ayan na, malapit na to reach your dream of becoming a teacher? Pag naiisip ko po yan, parang naalala, nagpa-flashback po lahat ng pagsubok na, ganun pala sobrang kabuti at pagmamahal ng Diyos sa bawat isa na sumusunod sa Kanya. Parang talagang tunay ang pagmamahal at suporta ng Diyos sa bawat nagsisilbi po sa Kanya, na talagang kapag naniniwala ka at alam mo na diretso yung tingin mo sa Diyos, hindi ka mahuhulog. Lagi siyang nandyan para saluhin ka sa kahit anong pagsubok na harapin mo. Amen! Mary Joy, paano ka ngayon naglilingkod sa Panginoon? Or sa anong mga paraan mo ini-inspire ang mga kabataan na sila din mapagtagumpayan nila yung mga pinagdaraanan nila sa buhay? Isa na rito po yung kakatapos lang po ng OJT ko po internship. Ang nahawakan ko po is grade 11 students po na masayahin po sila. Ang naibahagi ko po, yun nga po, nakitira ako sa bawat pamilya. Doon ko po nagamit yung mga aral na naituro ng Diyos, na sa bawat pamilya may ganito. Nagsishare po sila ng family problems. Unti-unti na ibabahagi ko din yung love na galing kay Lord. At doon natutuwa ako dahil may tiwala po sila. At ginagamit ako ni Lord para mas mailapit din po sila kay Lord, na lalong maniwala pa sa Kanya, at walang ibang pag-ibig na makakapagbigay sa atin kung si Lord lang, na walang katulad na pagmamahal sa bawat isa po. Amen. Wala talagang tapon pagdating kay Lord, no? Yung mga pinagdaanan mo na ibabahagi mo pa sa ibang mga tao. Maraming salamat, Mary Joy, for sharing your story with us these past 5 days. It has truly blessed a lot of us. Well, it has blessed me. Right. I'm sure it's blessed you. Maraming salamat, Mary Joy. And as we wrap up today's story, Mary Joy reminds us that God's grace can transform even the hardest struggles into purpose. No matter what you are going through, no matter where you are in life, God is always at work. Tama. Exactly. Sonja, as 2 Corinthians 12:9 says, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." In our weakest moments, God's power is revealed. If you're struggling today, know that God is with you. Like Mary Joy, your trials can become a testimony of His faithfulness. Amen. Thank you for joining us this whole week. And if you'd like to support stories like Mary Joy's, simply scan the QR code on your screen. God bless you, and we'll see you next week with more stories of hope and faith. And remember, God's grace is at work in your life too. God bless you.